guys! Ate Kate here, and today we're gonna talk about the prodigal son. Makikita natin yung story niya sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. Makikita natin dito na may isang ama, may dalawang anak. At yung isang anak ay hiningi yung kanyang mana sa kanyang tatay. Imagine that, how entitled he is, because kinuha niya yung mana kahit hindi pa patay yung kanyang ama. Makikita natin na napaka-spoiled brat talaga niya. Napaka-self-centered and sarili niya lang talaga yung iniisip niya. Pumayag naman yung kanyang ama, ibigay sa kanya yung mana. Hindi naman niya pinaghirapan. We should realize that itong binigay ng kanyang ama ay yung buong pinaghirapan ng kanyang ama sa buong buhay niya. Pumunta siya sa ibang bansa at doon niya ginastos lahat ng mga nakuha niyang pera sa kanyang ama. Babae siya, tapos nilibre niya yung mga kaibigan niya. Ginawa niya lahat ng bagay na ikakasaya niya. Dahil yun naman talagang gusto ng flesh natin eh. Yung maging masaya tayo sa mga bagay sa mundo. Pero hindi natin na-realize na kinukuha na pala nun yung time natin sa Panginoon. Imbes na yung time natin para purihin ang Panginoon. Imbes yung time natin na mas isik si Lord, mas hanapin si Lord, is nawawala tayo sa focus dahil sa mga kayamanan, dahil sa mga enjoyment. Hindi naman masama mag-enjoy. Pero kung meron mang nasasaktang iba o hindi karapat-dapat, wala sa lugar yung pag-enjoy mo, then you must question yourself, why are you doing this? Am I doing this for God's glory? Or I'm just putting myself first? Remember that Jesus said that putting God first is what we must do. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. As a Christian, we must deny ourselves. Kung ano man yung tinuturo ng mundo sa atin ngayon na kailangan mo unahin yung sarili mo, mahalin yung sarili mo, kailangan mong i-enjoy yung buhay mo. Pero yun yung tinuturo ng mundo. Pero ang tinuturo ni Jesus, we must deny ourselves. We must take up our own cross and follow Him. Which is very hard thing to do. Nung napanood ko yung palabas na God's Not Dead, and may isa dong tumimo talaga sa puso ko na sabi niya, sa nanay niya na may Alzheimer's, hindi ako naglilingkod sa Diyos. Ang yaman ko, sikat ako, kaya ko yung sarili ko. Pero ikaw na naglilingkod sa Diyos, bakit ka nandyan at may sakit? Sabi ng kanyang nanay, minsan yung demonyo ay nagbibigay sa atin ng comfort so that we will forget what is the most important thing in our lives, which is our relationship with Jesus Christ. Not all comfort is good. Not all comfort comes from the Lord. Yun yung nangyari sa prodigal son. Nagkaroon siya ng comfort at nakalimutan na niya yung kung ano ba talagang purpose ng buhay niya. Nakalimutan niya na it's not about enjoying yourself. He became foolish child. Nangyari is, dumating yung araw na naubos na yung pera niya. The one thing about money is nauubos talaga yan. At nagkaroon ng taghirap, ng taggutom. Doon sa taggutom, wala na siyang pera. Nagastos niya na lahat. Wala na siyang pera. Wala na siyang kaibigan. Iniwan na siya. Ang ginawa niya ay halos magpakainin niya na yung mga kinakain ng baboy. At sobrang hirap na talaga yung country na pinuntahan niya. When he came to himself, it means, mga kapatid, na nabuksan yung kanyang isip, na natauhan siya. Bakit ako nandirito ngayon sa buhay na to? Bakit ako nandirito ngayon sa masamang sitwasyon ng buhay ko? Na-realize niya na yung mga servants doon sa kanilang bahay ay mas magsasarap pa yung kinakain kaysa sa kanya. Kaya natauhan siya. Kailan ba tayo matatauhan? Kailan ba natin ma-realize? Kailangan lang natin ng Panginoon at wala ng iba. Sabi nga sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. When we have God, we have everything. Amen. When we have God, we have everything. Alam ko hindi pa huli ang lahat. Kasi kung sa prodigal son, akala mo huli na ang lahat. Akala mo wala ka ng pag-asa pero may babalikan ka pa. Meron ka pang babalikan. Meron pang pag-asa na nanggaling sa Panginoon. Na meron ka pang kayang gawin, kundi ang bumalik sa Panginoon. Habang pauwi siya, nire-recite niya yung pagsasorry niya sa ama ko.
patawarin mo ko. Nire-recite niya. But we fail to realize that our Father is hurt as well. Tuwing lagi tayong lumalayo sa Kanya, nasasaktan din ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, aminin mo lang na nagkasala ka sa akin. Repent and confess, and I will forgive you. You know what, that father, maybe lagi siyang nakatingin labas ng kanilang bahay at hinahanap yung kanyang anak. Ngayong araw ba ito, uwi na ba yung anak ko? Tingnan niya lagi yung anak niya sa kanya, sa malayo, kung parating na siya. Why? Because God is waiting for you. I know it's hard and nakakahiya bumalik sa Panginoon, pero hinihintay ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Sobra man yung kasalanan mo sa Panginoon. Hindi mo na malubos maisip na kasing dami na siya ng iyong buhok. Pero si Lord, siya ay bukas kamay na naghihintay sa'yo na sa iyong pagbabalik. Kahit na gaano man kalaki yung kasalanan mo, sabi doon sa Bible, tumakbo siya nung nakita niya yung kanyang anak. Sobrang laki yung kanyang awa, ng kanyang pagmamahal sa anak na yun. Hindi niya nainisip kung ano yung pagkakamali ng batang ito. Tumakbo siya at niyakap niya yung kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, sorry pa, laki ng pagkakasala ko sa'yo. Naging walang kwentang anak ako sa'yo. Sobrang mali yung ginawa ko sa'yo. Anong ginawa ng kanyang ama? Dali kayo, bigyan niyo siya ng magandang sandalyas, bigyan niyo siya ng magandang damit. Pagkat itong batang ito was lost, but now he is found. Was dead, but now he is alive. When you come to Christ again, you will be alive. You will be restored by Him. Alam mo, huwag kang mahihiyang bumalik sa Panginoon. Sapagkat tulad ng isang anak na ito na lumayo sa Kanya, he decided to confess all his sins and turn back to Jesus. God accepted him because that's how God loves us. Ganong kadakila yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kaya niyang yakapin ka sa lahat ng iyong pagkakamali. Pagkat yung kasalanan mo na yan, mas malaki yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Deserve mo? No. You don't deserve His grace, you don't deserve His love, but thank God because His love endured forever. It says there in the Bible, God is slow to anger and His mercy is new every morning, and that's all we need, His love for us. Walang magagawa yung pride mo, walang magagawa yung pagmamalaki mo sa Panginoon, walang magagawa yung kahiyaan. Nahiya ako, Lord. Ayoko na bumalik sa'yo, Lord. Walang magagawa lahat ng yun. Pero if you humble yourself and come to Christ with all your heart and tell Him, repent, whatever you have done to Him, He will forgive you. And He will always love you. Sobrang hirap na nga magpatawad sa kapwa mo. Pero si Lord, ilang beses tayong pinatawad, kahit paulit-ulit natin siyang binabastos, paulit-ulit natin siyang dinidisappoint till there. I really like the song, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Diba ang ganda nung song na yun na, O Diyos, di kita bibiguin. He first loved us. Hindi mo pinili si Lord, kundi ikaw yung pinili ni Lord. That's why, don't worry about anything. Just trust in the Lord. Remember that He loves you so much. Yun lang po, and K2 out!